At dapat makondone ang 42 billion pesos na land reform liabilities dahil 18% lamang ang nabayaran mula 1972. Napapanahon because it will unfreeze the rural property market. Ang mahal kong ama ang nag-emancipate ng mga magsasaka. I-emancipate naman natin ngayon ang titulo. Nakinabang ang 7 milyong entrepreneur sa 165 billion pesos in microfinance loans. Nakinabang ang 100,000 sa emergency employment ng ating Economic Resiliency Plan. Kasama natin ngayon ang isa sa kanila, si Gigi Gabiola. Dating household service worker sa Dubai, ngayon siya ay nagtatrabaho sa Dole. Good luck, Gigi. Nakinabang ang 1 milyong pamilya sa programang pabahay at palupa mula Pag-ibig, NHA, Community Mortgage Programs, Certificates of Lot Award, at saka yung inyong Loan Condonation and Restructuring Act. Salamat. Our average inflation is the lowest since 1966. Last June, it dropped to 1.5%. Paano? Proper policies lowered interest rates, which lowered costs to business and consumers. Dahil sa ating mga reforma na kaya nating ibenta ang bigas NFA sa 18.25 per kilo kahit tumaas ang presyo sa labas mula 17.50 hanggang 30 dahil sa kakulangan sa supply sa mundo. Habang sa unang pagkakataon, naitaas ang pamimili ng palay sa mga magsasaka, 17 pesos mula 11 pesos. Dahil sa ating mga reforma, na kaya nating mamuhunan sa pagkain, anticipating an unexpected global food crisis. Nakagawa tayo ng libu-libong kilometro ng farm-to-market roads at kasama ng pribadong sektor, natubigan ang 2 milyong ektarya. Mga badyaw, gaya ni Tarnati Danawi, ay tinuruan na modernong mariculture. Umabot na sa 180,000 pesos ang kinita niya mula nung nakaraang taon. Congratulations, Tarnati. We will help more fisher folk shift to fish farming with a budget of 1 billion pesos. Dahil dumarami na naman daw ang pamilyang nagugutom, mamumuhunan tayo ng panibago sa ating hunger mitigation program na sa nakaraan ay napatunayang mabisa. Tulungan niyo ako dito, Kongreso. Mula pa noong 2001, tanawagan na tayo ng mas murang gamot. Nagbebenta na tayo ng gamot na kalahating presyo sa libo-libong botika ng bayan at botika ng barangay sa maraming dako ng bansa.
Our efforts prodded the pharmaceutical companies to come up with low-cost generics and brands like RightMed. I supported the tough version of the House of the cheaper medicine law. I supported it over the weak version of my critics. The result, the drug companies volunteered to bring down drug prices, slashing by half the prices of 16 drugs. Thank you, Congressman Cua, Alvarez, Biron, Locsin. Pursuant to law, we are placing other drugs under a maximum retail price. To those who want to be president, this advice: if you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. Sa health insurance, sakop na ng 86% ang ating populasyon. Sa rent control law ng 2005 hanggang 2008, di pwedeng lumampas ng 10% ang pagtaas ng upa taon-taon. Ayon sa kapipirma nating batas, may 1 taong moratorium, tapos hanggang 7% lamang ang maraming pagtaas. Salamat, Kongreso. Noong 1 taon, nabiyayaan ng tig 500 pesos ang mahigit 7 milyong tahanan bilang pantawid kuryente sa mga small electricity users. Yung presyo ng kuryente, ang EPIRA natin ang pangmatagalang sagot. EPIRA dismantled monopoly. Ngunit, minana natin ang power purchase agreements, kaya hindi pa natin makakamtan yung buong intended effect. Pero happy na rin tayo dahil 1 taon na lamang yan, and the next generation will benefit from low prices from our EPIRA. Thank you. Samantala, umabot na sa halos lahat ng barangay ang elektrisidad. We increased indigenous energy from 48% to 58%. Nakatipid tayo ng dollars, tapos malaki pa ang na-reduce na oil consumption. The huge reduction in fossil fuel is the biggest proof of energy independence and environmental responsibility. Further reduction will come with the implementation of the Renewable Energy Act and the Biofuels Act. Again, thank you.